2022 pa lang, mga kababayan, sa mga bagong nakakilala sa akin, ako ang unang-una na vlogger ang gusto nilang patahimikin. Manong Jay, stay strong, malalagpasan din natin ito. Makikipaglaban para sa'yo dito sa atin sa social media. Mga kababayan, si Maharlika ang unang gustong patayin, patigilin, patahimikin, supilin ang karapatang pagpapahayag. Ang pagpapahayag natin dito sa social media, Agosto 2022 pa lang nang ginamit ni bangag ni Lisa Tanas si Anthony Taberna. Taerna na mag-fabricate ng address ko para mag-file ng case dyan sa Pilipinas na alam nila na ako ay nakatira na sa Amerika. Si Manong J ay batikang broadcaster. Okay, malaki ang nai-contribute niya sa lipunan at old age na rin. Pilit niyang ini-exercise yung kanyang karapatang pagpapahayag. Okay? Doon sa sa documents na yon, although ako kasi wala akong pinost na medical ni bangag. Hindi ako nag-post kasi, mga kababayan, kaya nga talagang mag-iingat tayo, tanim yan, mga tanim fake news. But hindi ibig sabihin, okay, na nag-share ka ng akala mo totoong dokumento, alright? Tapos later on, hindi pala totoo, pero totoong malala na si bangag. Malala na yung saltik niya sa utak, yung putang inang yan. Kung matinutong hayop na ito, okay, hindi niya i-allow yung mga tao niya, like dyan si Matibag na yan, nahuhulihin, kikidnapin si Jason sa ng weekend para pahirapan sa loob ng kulungan. Hindi ka nga naman makagalaw kasi weekend, right? Pinuntahan siya ng abogado niya, but syempre, idadahilan na kasi walang opisina. Mag-antay ka na lang sa Monday, ganito, chuchung, ganyan. Di ba? So, yun yung strategy niya. At ang sinasabi pa dito sa cyber libel case, okay, ay non-bailable. Pinaliwanag ni Attorney Tolentino na hindi, hindi bakit non-bailable. Sabi niya nga, baka nagkamali lang yung judge. Siyempre, mga lawyers yan, hindi sila pwede magsabi kaagad na, hindi, kasabwat yung mga judge na yan. But nagsasabi tayo na majority sa mga judges sa Pilipinas ay nababayaran, lalo na sa panahon ngayon ni bangag. Utos siya ni Lisa Marcos, yung kidnapper na yan. Okay? Nakaapekto ba sa publiko? Di ba? Kasi sinasabi dito na yung information na ipinost ay mali-maling information, fake information na nakaapekto daw sa public order. Paano nagkaroon ng epekto sa public order ang pinost na allegedly na fake na medical result? Ang nakaapekto sa public order, ang nakaapekto sa buhay ng Pilipino, ang pagnanakaw ni Marcos Jr. ng bilyon-bilyon. Pagnanakaw ng anak niya, yung mga puto niyan, pagnanakaw ni Tambalos, pagnanakaw ni Lisa Tanas, mga kamag-anak ni Lisa Tanas, kaya sabi ko nga sa inyo, pag nag-change ang government, sana magkaroon talaga ng retroactive na bitay. Dapat gurgurin lahat ang mga hayop na tong nagnakaw sa kabanang bayan. Si Romualdez hindi pa binadampot nandyan sa Pilipinas, kung nandyan pa sa Pilipinas. Okay? Yung mga kasangkot sa flood control. Si Jason sana nag-post lang nitong medical result. Anong sinira ni Jason sa? Ha? Ano ang sinabi ng hayop na PCO, Presidential Communications Office? Ginagawa daw nila to guard, okay? To guard the truth. Anong kapatahan? To guard o to block? O sipilin ang mga bunganga natin, mga kababayan, yan ang katotohanan. Supilin ang mga bibig ng ating mga kababayan para matakot, para hindi tayo magsalita. So yan ngayon, ang sinasabi nila na ang fake news daw na ipinost, okay, ay nagkaroon ng negative effect or harm, naging harmful sa ating mga kababayan. Yung harmful, yung pakikipagsabuatan, yung nagkaroon ng negative, ng pagdurusa, paghihirap ng taong bayan, na ang mga old stocks ng crudo, langis, premium gasoline, whatsoever, LPG, okay, ay tinaasan, okay, ng almost 80%, 90%, maybe 100%, yung presyo kahit old stock na dahil kasabwat ni bangag ang mga oligarko, ang mga nagnenegosyo ng langis. Yan ang nakapinsala sa publiko. Hindi yung pagpo-post o pagki-criticize
ni Jason sa ano ang defamatory doon, okay? Bigla sila sinusurpresa, hinuhuli nila ng ganun-ganun yung tao. Kung ako nandiyan sa Pilipinas, it's either, well, I don't think nabuhay pa ako. Patay na ako. Gusto akong patayin ng mga yan. In-expose ko ba naman? Okay? In-expose ko na adik ang presidente na in-expose natin ang polvoron video, ang smuggling, ang pangidnap ni Marcos Jr. at ni Lisa Tanas sa minor de edad, yung turkey extraction nila. Diyan sila magaling mag-extract, mangidnap. Sila yung nag-twist ng pananalita ni Inday. Di ba? Tas sila pa ang may ganang mandampot o mangidnap na nagpapakalat daw ng fake news. Pero si Marcos Jr. ang tunay na nagpapakalat ng fake news na nag-excited siya na nahuli daw si Zaldico. Tapos hanggang sa tinwist nila ang word na nahuli, hanggang sa pumunta mga po sa Czech Republic, wala silang nakuhang impormasyon, hindi nila nakuha si Zaldico. Bakit kailangan siyang ikulong? Bakit hindi siya bigyan ng fair and square na legal battle? Kaya hindi mo rin masisisi kung bakit may mga taong gumugurgur ng mga mapang-api. Ito yung kabayaran na kapag nagsabi ka ng katotohanan. Diba? Ito yung kabayaran kapag sinabi mo na si Marcos Jr. ay kidnapper, magnanakaw, smuggler, addict. Eh sabi ko nga, nasaan ang mga kapulisan? Mga supot, mga yung lahat. Sana magkandamatay na lang kayo kasi wala naman kayong silbi. Asan ang mga kasundaluhan? Sana magkandamatay na lang kayong lahat dahil hindi nyo kayang ipagtanggol ang inyong bayang mga hayop kayo. Ang araw ng kalayaan, chuchuchuchu, kailanman hindi naging malaya ang Pilipinas. Sa kamay ng mga bangag, sa kamay ng mga magnanakaw, hindi banyaga ang kalaban ng Pilipinas, kundi yung mga hayop sa Kongreso, yung mga hayop sa Senado na tumatanggap ng mali-maletang pera para manggipit